Sa ating pong muling awiting spiritual, page 163. Page 163 po, Blessed Assurance, 163. Blessed assurance, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Ngayon po umaga, muli po natin yung ang ating kaisipan, ng ating mga tenga, sa pagkakilip po na salita ng ating Diyos. Nadadalhin po ng ating mga ngaral si Elder Norman Millares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible. Sa Psalms. Psalm 25. In the book of Psalms 25. Verse number 4.
Number 5. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth. And teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Lord, teach me. Panginoon, turuan mo ako. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong pong umaga. Tayo pong lahat ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri at niluluwalhati. Nagpapasalamat kami sa inyong biyaya na palaging nagsusustina sa amin upang madala namin ang aming mga sarili sa lugar na ito, kung saan dito kayo po ay aming sinasamba, pinaglilingkuran, nag-aalay ng papuri, pasasalamat, awiting makalangit, spiritual, na naway magbigay sa inyo ng kaluwalhatian. Nawa, Panginoong Diyos, ang banal na pagtitipong ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Kalugdan niyo nawa, Panginoong Diyos, na igawad sa amin ang iyong pagpapalang espiritual. Mabigyan nawa namin kayo ng kaluguran at kasiyahan. Anumang kasalanan nakikita ho niyo sa amin, hinihiling po namin na inyo pong patawarin. Patawarin niyo kami sa lahat ng mga naging pagkakamali namin, pagkukulang, mga kasalanan, pagsuway. Linisin niyo po kami sa mga karumihan na nakikita ho niyo sa amin. Itama niyo po ang aming mga pagkakamali. Ituwid niyo po ang aming mga kalikuan. Turuan niyo po kami ngayong pong umaga. Maging maliwanag po sa amin ang mahalaga niyong mensahe. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, kung ano po ang iyong kalooban para sa amin. At hindi kami mahirapan na sumunod sa inyong mga pangaral, utos, at kalooban. Bagabagin niyo ang mga puso. Turuan kami ng iyong banal na Espiritu, bigyan kami ng kaliwanagan at kaunawaan. Mangyari nawa mabuti yung kalooban sa amin, at ang mga buhay namin ay may ayon sa wangis o larawan ng aming Panginoong Sus. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Sus, ito po ang aming dalangin. Amen. Opo na po. Sandali lang po. Okay naman to. Pinayos ko yun eh. Pero okay na, sige na. Mas malakas yata. Lagi na. Hello, sound test. Kasi doon sa likod, di na marinig. Ayan. Pray natin, makabili tayo ng amplifier at saka speaker para malakas-lakas. Alright, rinig nyo? Maliwanag? Okay. Basahin muli natin ang ating text. Tagalog, babasahin ko sa Tagalog. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ko sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Ito ay isang napakagandang panalangin para sa isang tunay na anak ng Diyos. Ito
Ito dapat ang maging panalangin ng bawat anak ng Diyos. Kung ganito talaga ang sincere nating panalangin, mga kapatid, at taos sa ating mga puso, ito ay nagpapahayag ng ilang mga magagandang bagay. Una, pagpapakumbaba. Hindi po ipinapalagay ni David na alam na niya ang lahat ng bagay. Di tulad ng isang taong hambog at mayabang na hindi na kailangang turuan. Ang sinasabi ng isang taong mayabang, alam ko na yan. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Hindi mo na kailangang ituro yan. Alam ko na yan. Ipinagmamayabang na niya ang kanyang mga nalalaman. Ang taong nagpapakumaba ay willing po siyang magpaturo. Sabi ng mga awit, ako'y turuan mo. Pangalawa, na ipinapahayag, kakulangan sa kaalaman. Sabi niya, ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Bakit? Kasi hindi niya alam. Kulang siya sa kaalaman. Hindi niya sinasabing, alam ko na, sapat na ang aking kaalaman. Alam niya sa sarili niya, kulang pa. Hindi pa niya naintindihan, hindi pa niya naunawaan ang lahat ng bagay na kailangan niyang maintindihan at maunawaan. Kaya yan ang kanyang kahilingan, ituro mo sa akin ang iyong mga daan o landas. Pangatlo, hangaring matuto at sumunod. Nais ni David na pagka naituro sa kanya at naipaliwanag sa kanya, naipaalam sa kanya ang mga pamamaraan, landas, daan ng Panginoon, handa niyang gawin ito. Susunod siya, dapat ganon. Hindi lang makikinig, hindi lang magbabasa, dapat gagawin yung napakinggan at nabasa. Hangaring matuto at sumunod. Mapapalad ng mga nakikinig at tumutupad ng mga salita ng Diyos. Huwag lang tayo titigil sa pakikinig. Dapat yung napakinggan natin, apply na agad natin. Gawin na natin agad. So yan po yung nakita natin dito, tatlong mahalaga at magandang bagay na ipinapahayag ng mga awit. Ngayon ito ang tanong, papaano ba magturo ang Panginoon? Paano siya nagtuturo? Paano niya tayo tinuturuan? Basahin ko sa inyo ang sinabi ng isang mahusay na manunulat, si Arthur W. Pink. Sabi niya, there are two ways of learning of divine things. The one is to acquire knowledge of them from the Bible. The other is to be given an actual experience of them in the soul under the Spirit's teaching. Dalawang pamamaraan. Makakuha ng kaalaman mula sa Biblia, at pangalawa, yung tayo turuan ng Panginoon sa ating mga karanasan. Yan. Magkaroon ng aktual na karanasan ng mga katotohanan na nabasa natin sa Biblia sa ating kaluluwa, ayon sa patnubay o gabay ng banal na Espiritu. Sabi niya sa pagpapatuloy, many suppose that by spending a few minutes in a concordance, they can discover what humility is. That by studying certain passages of scriptures, they may obtain an increase of faith. Or that by reading and rereading a certain chapter, they may secure more love. But that is not the way those graces are experimentally developed. So, tatlong bagay po ang ating titingnan na may kaugnayan po sa paraan ng pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga anak. Maraming bagay na pwede natin consider para tayo ay maliwanagan at maunawa natin kung paano ang Panginoon ay magturo sa kanyang mga anak. Pero tatlong bagay lang po ang ating babanggitin. Una, pagdating sa mga pamamaraan ng Diyos. Ikalawa, pagdating sa kasalanan. At pangatlo, pagdating sa mga kadalamhatian. I hope matapos natin ang pag-aaral natin ito ngayong araw. Kung hindi naman, may part 2, mamaya tutuloy po natin. Lagi naman tayong ganun Pagka nabitin tayo, kulang ang oras, tuloy natin mamaya. Anyway, ito naman maghapon. Ito yung araw ng Panginoon. I hope subaybayan niyo po ito. Alright?
So umpisan po natin pagdating sa mga pamamaraan ng Diyos. Paano ba magturo ang Diyos? Una muna, tanungin ko kayo, gusto niyo ba talagang maturuan tayo ng Diyos? Willing ba tayo matuto? Yan ang dapat, ano? Talaga ba? Pag tayo ba ay tinuro ng Panginoon, tatanggapin ba natin? Baka hindi. Sa bandang uli, umayaw tayo, magsisi tayo. Ganito pala, hirap pala, ayoko niyan. Oo. Malaman natin, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Isaiah chapter 55 verse 8, buksan natin. Isaiah chapter 55 verse 8. Sa Isaiah chapter 55 verse 8. King James Version, English, ganito po ang sabi. For my thoughts are not your thoughts. Ang Diyos po ang nagsasabi. Ito isang napakalagang katotohanan na dapat nating maintindihan at maunawaan na sinasabi ng Diyos, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Notice, God has His own ways. Tinawag niyang my ways. The problem is, most of the time, God's ways are not our ways. Na dapat, kung ano yung way ng Diyos, yun din dapat ang ating way. Kung ano ang kaisipan ng Diyos, hindi ba dapat ganun din ang ating maging kaisipan? Dapat yung isipan ng Diyos at isipan natin iisa. Dapat we have the mind of God. Or we have the mind of Christ. Hindi magkasalungat, hindi magkaiba. Dapat ganon. Again, God said, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now, i-compare natin yung talatang yan sa ating teksto. Balik tayo sa Psalm 25. Na ito ang kahilingan ni David. Psalm 25. Look at in verse number 4. David said, show me thy ways. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Yung ways ng Diyos, gusto ni David na matutunan niya. Gusto ni David na ituro sa kanya ng Panginoon. Another reference in Psalm 86 verse 11. Psalm 86 verse 11, David said, teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Ang nagsusumamo tayo sa Panginoon na turuan tayo. Pero ang totoo, hindi natin gusto ang kanyang paraan ng pagtuturo sa atin. And that is the reality na hindi natin napagtatanto. Gusto natin, nagsusumamo tayo sa Panginoon na tayo'y turuan niya. Pero ang totoo, pag nagturo ng Panginoon, di natin gusto ang kanyang paraan ng pagtuturo sa atin. Maapoy na pagsubok. Unos ng mga paghihirap. Ang pagsira ng ating mga pag-asa sa laban. Ang hindi katuparan ng ating mga pangarap, ambisyon at mga plano ay talagang masakit sa laman at dugo. Gayunpamay sa pamagitan nila, ang puso po ay dinadalisay. Sinasabi natin, nais nating mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Agree? Gusto natin purihin, gusto natin sa ating buhay, ang Diyos ay malugod at maluwalhati. Kaya lamang, bigo po nating matandaan na magagawa lamang natin ito kapag tinanggihan po natin ang ating mga sarili at ipako sa krus. Hindi mo natin mabibigyan ng kaluguran at kaluwalhatian ng Diyos kapag ang ating mga sarili ang umiiral pa rin at nasusunod. Kaya nga kaila ipako sa krus Kailangan nga ikaila. At yun ang hinihingi nga ni Jesus Christ sa nais mga sumunod sa Kanya. If any man shall come after me, first demand, let him deny himself. Ikaila, tanggihan ang sarili.
Sapagkat kung nais natin talagang sumunod sa Diyos at mabigyan siya ng kaluguran at kalwalatian, dapat kung ano lang ang nais niya ang ating gagawin na susunod. Hindi kung ano yung nais ng ating mga sarili. Ang mga pamamaraan ng Diyos sa pagtuturo sa kanyang mga anak, tulad ng lahat ng kanyang mga paraan, ay tandaan natin lubos na naiiba sa atin. Again, ang sabi ng Panginoon, my ways are not your ways, neither my thoughts are your thoughts. And that's the reason why we should pray fervently with this prayer, Lord, teach me thy way. Ipaalam mo sa akin ang iyong landas, ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Ipaunawa mo sa akin. Tulad mga halimbawa, humility. Kailangan nating matutunan ng pagpapakumbaba. Ang humility po ay natututunan sa pamagitan ng pag-expose ng Diyos ng mga salot ng ating mga puso. Napakarami pang mga salot sa ating puso, the plagues of our hearts. At ang napakarami pang karumal-dumal na mga gawa ng ating puso. Kaya ang Diyos minsan or kadalasan, pinakikita niya. Pag hindi natin alam, yung tunay na anyo at kalalagayan ng ating mga puso, yung mga karumal-dumal na mga lihim na kasalanan na riyan, ine-expose yan ng Diyos para turuan tayong magpakumbaba. Another example, repentance, pagsisisi. Ang repentance po ay natututunan sa pamamagitan ng pagpapadama ng Diyos sa atin. Yung bigat ng guilt ng ating pong mga nagagawang kasalanan. At ang mabigat na pasanin ng karumihan at kahihiyan dulot ng kasalanan. Kaya ang kaluluwa ay yumuyuko. Samantala, pananampalataya. Nais natin na matuto patungkol sa pananampalataya. Nais natin na tayo lumakas sa ating pananampalataya. Pero alam niyo ba mga kapatid, lumalago tayo sa pananampalataya kapag lumalago rin tayo sa pagtuklas natin sa ating mga unbelief at infidelity. Ito yung pamamaraan ng Diyos, ano? How many times na pinakikita sa atin ng Diyos ng ating pananampalataya kulang? How many times nina-expose ng Diyos ng ating mga pananampalataya mahina? O dili kaya wala. Kasi yan ang kaparaanan ng Diyos para magsilago tayo sa pananampalataya. Kaya nga isang centurion o yung tatay ng isang bata na lumapit sa Panginoon kasi yung anak niya ay may karamdaman Napabulalas yung tatay, sabi niya, Lord, I believe. Help thou my unbelief. Can you imagine? Faith and unbelief coexist? Pwede ba yun? Yes. Nangyayari yun. Kasi nga, nasa laman pa tayo Ang spirit and flesh, magkasamang umiiral yan sa isang anak ng Diyos. Minsan, gusto niyang manalig, gusto niyang magtiwala. Minsan naman, umiiral ang alinlangan, kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng pananampalataya. Kung kaya yung Kristiyano, yung pobre, abang Kristiyano, lito, gulo, bagabag. Yun ang ginagawa ng Diyos, yung reality na ma-realize natin, kulang tayo sa ating pananampalataya. Minsan, or kadalasan, ine-expose yan ng Diyos. Ilalagay niya tayo sa mga testing, at doon natin makikita how weak our faith is. See? Hindi palaging positive agad ang sagot ng Diyos Diba? Sometimes hingi tayo ng blessing sa Panginoon, pero ang sagot ng Panginoon, sufferings. Ba't ganun? Kasi nga iba nga magturo ng Diyos. Para matupad yung hinihiling mo na blessing, bigyan ka niya sufferings. Kasi doon sa sufferings, makakita ka ng blessing. You see? My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Again, lumalago tayo sa pananampalataya kapag lumalago rin ang pagtuklas natin sa ating mga unbelief and infidelity.
How about love? Yan, magandang spiritual grace yan. Love. Ang love ay natututunan sa pamamagitan ng personal sense ng undeserved goodness ng Diyos sa isang pinakamaruming nilalang na tulad mo at tulad ko. Lalo nating ma-appreciate ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin kapag pinadama sa atin ng Diyos yung ating personal na personal sense na tayo hindi po karapat-dapat sa lahat ng mga kabutihan, biyaya at kaawaan ng Diyos. Dahil tayo po ang pinakamaruming mga nilalang. Di ba? Lalo mo ma-appreciate yung pag-ibig ni Jesus Christ pag nakita mo o kaya pinakita sa'yo kung gaano ka karumi, karumal-duman, at makasalanan sa paningin ng Diyos. You see? Tapos inibig ka pa ng Diyos. How excellent is God's love. How amazing, how marvelous His love towards us. Every time na makita natin yung ating pagiging undeserving and unworthy in the sight of the thrice gracious and holy God. Patience. Gusto natin matuto maging matiisin, mapagpasensyoso, pasensyosa, pero ang patience po mga kapatid, paano po natututunan yan? Ang patience ay hindi po natututunan o matututunan mula po sa libro, kundi sa furnace of affliction, sa pugon ng kadalamhatian. Because tribulation, Paul said, worketh patience. Romans chapter 5 verse 3. Romans chapter 5 verse 3. Basahin natin. Romans chapter 5 verse 3. Look at this. And not only so, but we glory in tribulations also. Ayan, marami sa mga Kristiyano, ayaw na ayaw yan. Tribulation, kapigatian, ayoko yan. Hirap yan pero hindi niya alam, knowing that tribulation works patience. Nananalangin ka sa Panginoon, gawin kang matiisin, mapagpasensyoso, pasensyosa. Tapos ang binigay sa iyo ng Panginoon, tribulation. Ngayon, kamot ka sa ulo. Panginoon, sabi ko, patience. Ba't kapigati ang binigay mo sa akin? Sabi ng Panginoon, diyan ka matututo na maging patient. Because tribulation works patience. You see? Kasama din ang lahat ng mga spiritual graces ng isang Kristiyano. Diyan natin matututunan sa furnace of affliction. Isaiah chapter 48 verse 10. Please. Isaiah chapter 48 verse 10. Pakinggan niyo ang sabi, 48 verse 10 ng Isaiah. Napakaganda ng talatang ito. Behold, I have refined thee. God is talking, God is speaking. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee. Where? In the furnace of affliction. Tandaan natin yan, mga kapatid. Yang katagang yan, biblical, scriptural yan, furnace of affliction. Sa Tagalog, hurnuhan ng kadalamhatian. Hurno, di ba? Hurno. Yan yung lugar na kung saan ikaw at ako huhubugin ng Diyos. Papasok ka sa apoy, dadaran ka sa apoy. Yeah. Tanggal ang tanga natin dyan, tanggal ang ating mga libadura dyan, tanggal ang ating mga libag dyan, tanggal ang ating mga karumihan. Ganyan po kung paano magturo ang Diyos. Ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Ang tanong, gusto mo pa bang magpaturo sa Diyos? Wala na sumagot. Wala nang sumagot, kanina ang bilis. Amen, yeah. Okay, gusto mo pa bang magpaturo? Ibig sabihin, payag ka, pasok ka sa apoy, at doon dalisahin ka ng Panginoon. Oh, natigilan tayo. You see? Sabi ko sa inyo nagsusumamo tayo sa Panginoon at turuan tayo Pero ang totoo, hindi natin po gusto ang kanyang paraan ng pagtuturo sa atin. Okay, naintindihan na natin pamamaraan niya.
Handa ba tayo magpasakop? Tatanggapin ba natin? Totoo? Lagot ka mamaya. May pagsubok na darating. Humanda ka. Will it delight you to be placed in the furnace of affliction? Will your soul be thankful to God na ikaw ay dinadaran niya sa apoy ng kabigatian? Para ano? Para dalisayin. Ayan, to refine. Hindi katulad ng silver. Mas maganda pa kaysa sa pag-refine ng silver ang ginagawa ng Diyos eh. Mas dalisay talaga, mas effective. Ganyan po pamamaraan ng Diyos. And I hope maintindihan natin yan mga kapatid from now on. At lalo pa natin maintindihan mamaya sa ikatlo nating point, yung affliction. Paliliwanag pa natin yan. So dumako tayo sa pangalawa, pagdating sa kasalanan. Nung nakalipas natin pag-aral, kung hindi ako nagkakamali, binasa ko sa iyo yung poem ni John Newton na ang pamagat ay I asked the Lord that I might grow. Nung tinalakay natin yung paksa tungkol sa prayer, at ang teksto natin, Lord, teach us to pray. Actually, sequence to eh, o karugtong to ng ating pag-aaral ng prayer. Idinugtong ko rito eh, kasi napakaganda nito. Lord, teach me. Kasi naumpisa natin doon sa request na, Lord, teach us to pray. So, binasa ko sa inyo yung poem ni John Newton, yung sumulat ng Amazing Grace, na ang pamagat ay, I asked the Lord that I might grow. Sabi niya, I asked the Lord that I might grow. Is that also your prayer? Yan din bang desire ng puso mo? To grow spiritually? Dapat, kung tunay kang anak ng Diyos, dapat mag-grow ka spiritually. Hindi ka maging bansot, hindi ka maging pandak, hindi hindi nagbubunga, hindi lumalago. Dapat nagbubunga, lumalago spiritually. So I asked the Lord that I might grow in faith and love and every grace. Ang tawag dyan ay spiritual graces. Might more of His salvation know and seek more earnestly His face. It was He who taught me thus to pray. And He, I trust, has answered prayer. But it has been such a way as almost drove me to despair. Bakit kaya? I hope that in some favored hour at once He'd answer my request. And by His love's constraining power, subdue my sins and give me rest. Instead of this, He made me feel the hidden evils of my heart and let the angry powers of hell assault my soul in every part. Nagtataka si John Newton, ang prayer niya sa Panginoon, mag-grow siya sa love, sa faith, sa graces ng Panginoon, at sa iba pang mga spiritual virtues or graces. Nagtataka siya, bakit ang dumating sa buhay niya puro kahirapan. Tapos pinakita pa ng Panginoon sa kanya yung hidden evils ng kanyang puso. Lalo siyang nadismaya. Lalo siyang nalumbay. Sapagkat ito mga hidden evils na kanyang puso, yung kanyang mga plagues of his heart, yung salo na kanyang puso, ay assault him. They assault his soul in every part. Kaya siya nagtataka. Di ba ganyan din tayo? Madalas, ano? Bakit yung mga panalangin natin sinagot ng Panginoon sa paraang hindi ayon sa ating kahilingan? Kasi nga may tinuturo ang Panginoon. See? The more na ine-expose ng Panginoon yung mga hidden evils ng ating mga puso, the plagues of our hearts, may tinuturo ang Panginoon. Sabi ko nga kanina, the more na tayo magpapakumbaba sa Panginoon. Mahihiya tayo sa Panginoon. See?
Pagdating sa kasalanan, ito tanong ko bakit pinigilan ng Diyos si King Abimelech na huwag magkasala? Mababasa natin yan sa Genesis chapter 20 verses 1 to 7. Nung nakita niya si Abraham at saka si Sarah, tapos pinakilala pa ni Abraham si Sarah na kapatid niya, hindi niya misis. Natakot kasi siya, baka raw siya patayin at kunin yung asawa niya. Eh di dahil sa pinakilala niya, kapatid niya, eh di nagkagusto si Haring Abimelech. Gusto niya kunin, asawahin. Eh nagalit ang Panginoon. Sang gabi na naginip siya, sabi ng Panginoon, huwag mong gagalawin yan. Yang babaeng yan, then asawa yan ni Abraham. Natakot tuloy si Abimelech. Panginoon, di ko alam. Eh sabi nung lalaki, kapatid daw niya alam niyo naman na hindi ako masamang tao. Parang ganon. Sige, okay, bukas na bukas, babalik ko. Huwag mong gagalawin niya, kundi patay ka. Pinigilan si Abimelech. Eh, masisira plano ng Diyos pagka nalahian ni Haring Abimelech yun si Abraham magiging ama ng maraming bansa. Kanino siya magiging ama ng maraming bansa? Sino manganganak? Hindi naman si Abraham. Siyempre si Sarah. Kaya nga kahit na si Sarah, matanda na nagkaanak pa Kasi yun ang promise ng Panginoon. Tapos maunahan pa siya ni Haring Abimelech. Di masisira plano ng Diyos. Kaya winarningan ng Diyos si King Abimelech. Huwag mong gagalawin niya. Ang Diyos pala, pwedeng pigilin ka kapag may balak kang gumawa ng kasalanan. Pwede pala yon. Minsan tayo nananalangin, di ba? Panginoon, ihadya mo ko sa tukso. Panginoon, ayaw ko nang magkasala laban sa iyo. Pero nung nangyari, laglag sa tukso, lalong nagkasala. Bakit ganon? Kung kailan nanalangin ka, kung kailan nanalangin ako, na umiwas na sa kasalanan at iiwas sa tukso, lalong dumami ang tukso. Bakit ganon? Nagtataka ba? Kapatid, may ganun kang experience? Ha? Di ba? Pagtaka Ito pa, tanong. Kung ang Diyos pala pwedeng pigilan o pigilin ang isang tao na katulad ni Haring Abimelech na huwag magkasala, bakit niya hinayaan si David na magkasala? Basahin natin nangyari kay David. 2 Samuel chapter 11. Kauna-una ang kasalanan ni David. Isang taong mabuting hari, makadiyos. Ano preba makadiyos si David? Abay, basahin mo yung Book of Psalms. Tungkol sa Diyos yan. Papuri niya, pagmamahal niya sa Diyos, devotion niya sa Diyos. Di ba? Makadiyos si David Pero nakagawa siya ng isang matinding kasalanan na lubhang ikinalungkot ng Diyos at ikinadismaya. 2 Samuel chapter 11 verse 1. English ang babasahin ko. Yun na sana, Tagalog. Pairam nga muna ng ng cellphone. Cellphone ko kasi yung ginagamit namin. Ganda sa ang pamagat David's great sin. Hindi mo akalain magagawa ni David to siguro maski si David, di niya akalain magagawa niya ito. Kung kailan pa siya naging hari, kung kailan pa siya tinaas ng Diyos, doon pa siya nagagawa ng ganitong karumal-dumal na kasalanan. Minsan tataka din tayo kung kailan ako naging Kristiyano, bakit ganitong nagawa kong mga kasalanan sa Diyos. Samantalong nung unbeliever ako, hindi ko ginagawa ito. Mga ganun tanong Oh, wala. Bilis mo wala. 2 Samuel chapter 11. Thank you.
chapter 11, ano ba to? Ayun. Chapter 11, verse 1. Yun. Alright, basahin natin mga kapatid. Tagalog sundan nyo ako sa, kung English ang sa inyo, sundan nyo. At sinabi, at nangyari sa pagpihit ng taon, sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka. Now, by the way, ito, kaka-install lang ni David bilang king. Hari na siya. Pagkatapos ng maraming mga pinagdaanan niyang hirap, gusto pa nga siyang patay ni King Saul jealousy, envy. At ang dami niyang mga kaaway. Nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero pagkatapos niya, nalagpasan niya lahat ni David dahil ningatan siya ng Panginoon, and then na-install na siya ng hari. Nung nandun na siya sa tugatog ng kanyang tagumpay, biglang bumagsak si David dahil sa tukso. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel, at kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bumungan ng bahay ng hari. At mula sa bumungan ng kanyang nakita ang isang babae na naliligo. At ang babae ay totoong napakagandang masdan. At nagsugo si David at nagpasiyasa tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah na Hetheo? Verse 4, at si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya. At siya'y pumaroon sa kanya at kanyang sinipingan siya, sapagkat siya'y malinis sa kanyang karumihan. At siya'y bumalik sa kanyang bahay, at ang babae ay naglihi. At siya'y nagsugo at nagsaysay kay David at nagsabi, ako'y buntis. At nagsugo si David kay Joab na sinasabi, suguin mo sa akin si Uriah na Hetheo. At sinugo ni Joab si Uriah kay David. At nang si Uriah ay dumating sa kanya, tinanong ni David siya kung paano ang tayo ni Joab at kung ano ang kalagayan ng bayan at kung paano ang tayo ng pagbabaka. At sinabi ni David kay Uriah, babain mo ang iyong bahay at iyong hugasan ang iyong mga paa. At umalis si Uriah sa bahay ng hari at isinunod sa kanya ang isang pagkain na mula sa hari. Ngunit natulog si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari na kasama ng lahat ng mga lingkod ng kanyang Panginoon at hindi binaba ang kanyang bahay. At nang masaysay kay David na sabihin hindi binaba ni Uriah ang kanyang bahay, sinabi ni David kay Uriah, hindi ka pa ba nakapaglalakbay? Bakit hindi mo binaba ang iyong bahay? At sinabi ni Uriah kay David, ang Kaban at ang Israel at ang Huda ay nasa mga tolda, at ang aking Panginoon si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nangahantong sa luwal na parang. Iyayaon nga ba ako sa aking bahay upang kumain at upang minom at upang sumiping sa aking asawa? Buhay ako, o buhay ka, at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi ko gagawin ang bagay na ito. At sinabi ni David kay Uriah, tumigil ka rin dito ngayon at bukas ay aking payayaunin ka. Sa gayoy tumigil si Uriah sa Jerusalem sa araw na yaon at kinabukasan. At nang tawagin siya ni David, siya'y kumain at uminom sa harap niya at kanyang nilango siya. At sa kinapunan siya'y lumabas upang mahiga sa kanyang higaan na kasama ng mga lingkod ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi niya binaba ang kanyang bahay. At nangyari sa kinabagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab at ipinadala sa pamagitan ng kamay ni Uriah at kanyang isinulat sa sulat na sinasabi, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka at kayo'y magsiurong mula sa kanya upang siya'y masaktan
at mamatay. Ang isang kasalanan, humantong pa sa paggawa ng isa pang kasalanan. Si David nakagawa ng kasalanan ng pangangalo niya at pagpatay sa asawa ni Bathsheba. Di ba napakatinding kasalanan yan? Actually, yung kasalanan ginawa ni David ay tantamount yun sa death penalty. Pwede siyang patayin ng Diyos. Habang nandun si David, nag-enjoy ng kanyang kaharian, namamasyal sa bubong ng kanyang bahay. Nakita niya sa magandang babae, timing na timing, naliligo. Hindi tukso. Doon pa lang pwede siyang pigilin ng Diyos ba't hindi siya pinigilan? Tapos nakaisip pa ng masama. Para maangkin ni David, si Bathsheba, masolo niya, gumawa siya ng paraan. Una, yung plano niya, hindi nangyari. Pinauwi niya si Uriah, uwi ka sa inyo. Huwag ka na sumama doon sa labanan. Bakasyon ka muna. Para masipingan niya yung kanyang asawa. Dahil sa nga nagdadalang tao, edi mapagkakamalan si Uriah na nakabuntis. Hindi umubra plano niya. Kita niyo ang ginawa ng Diyos, Hindi pinigilan si David na magkasala. Tapos, hindi niya hinayaang matupad yung masamang balak ni David. Lalo siyang in-expose ng Diyos. You see? Yung plano ni David, pinigilan ng Diyos na papuntahin doon si Uriah. Pero yung angkinin niya si Bathsheba, hindi siya pinigilan ng Diyos. Tanong, bakit? Bakit? Ang ibig sabihin, nangungonsinti ang Diyos. Hindi siya nangungonsinti. Gusto ni David yun Yung masipingan niya si David, desire ng puso niya yun Nabuo yun sa kanyang puso. The hidden evil in his heart, God allowed it. God permitted it. Samantala yung evil desire ni Abimelech, pinigilan ng Diyos. Again, ang tanong, bakit? Si Paul, diniscuss niya yung presence of sin sa mga Kristiyano Tinawag niyang indwelling sin or flesh. Nandun pa And that is the reason why kung bakit ang isang anak ng Diyos, genuine na anak ng Diyos, ay yung gusto niyang gawin na mabuti hindi niya magawa. At kung ano yung masamang ayaw niyang gawin, bakit yun ang kanyang nagagawa? Punta natin, Romans chapter 7. Romans chapter 7, verse 15. Romans chapter 7, verse 15. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Yan, tulirong Kristiyano. Hindi maintindihan ang kanyang sarili. Yes, totoo yan. Normal yan. That's the normal Christian life. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapat ang kinapopuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngayon, ano yung ibig na nais gawin ni Paul? Ano naman yung hindi niya ibig na ayaw niyang gawin? Verse 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig, ayun, ay hindi ko ginagawa. Yun ang hindi ko nagagawa. Ngunit, ang masama na hindi ko gusto, hindi ko ibig, yun ang ginagawa ko. 20, datapat ko ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito. Sino
Ano? Kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Ayun, na-discover ni David na meron pa palang kasalanang tumitira sa kanya. Indwelling sin. Sin dwelleth in me. In verse 17, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Na yang kasalanang tumitira pa rin sa kanya ay tinawag din niyang laman o flesh. In verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Kaya tayo nasa laman pa. Now yung laman dyan, hindi katawan. It is the sinful nature. It is the sinful tendency. Inclined to do evil. Inclined to separate and depart from the Lord. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Walang mabuti dyan. Puro kasamaan. Yang lamang yan. Yang nakakabwisit na lamang yan. Yan ang palaging magpapahirap sa atin. Habang tayo narito sa lupa. Yan ang magiging sagabal. Yan ang palaging magiging hadlang natin sa ating tapat na pagsunod sa Panginoon. At yan ay kinamumuhian, kinasusuklaman ni Paul. At yan dapat din nating kasuklaman. Buwisit yan eh. Bakit ba yan ang laging kumukontra? Yan ang laging pumipigil sa nais nating gawin para ang Diyos ay matuwa, malugod sa atin. Pero hindi natin may sa katuparan dahil yan sa laman na yan. Nakakayamot, nakakainis. Walang tumitirang anumang bagay na mabuti sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapat ang paggawa ng mabuti, wala. Yan ang dahilan kung bakit kinasuklaman ni David ang kanyang sarili. Sapagkat ang sabi niya dito sa talatang 24, abang tao ako, oh wretched man that I am. Hindi ba pagka yamot yan? Hindi ba pagka suklam yan sa sarili? Yan po ang pangkaraniwang damdamin ng mga totoong Kristiyano. Nayayamot sa sarili, nabwibisit sa sarili. Abang tao ako. Bakit? Kasi yung mabuting gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, na masama, kasalanan, hindi ko maintindihan bakit yun pa ang nagagawa ko. Tuloy ang Panginoon na hindi nasisiyahan sa akin. Ang Panginoon ay nalulumbay. Pinipighati ko ang banal na Espiritu. At ako'y nalulungkot pag nagagawa ko yun. Panginoon, tulungan niyo po ako. Turuan mo ako. Paunawa mo sa akin ang iyong daan. Dahil dyan mga kapatid, itong mga tanong ko eh. Sundan nyo ha. Bakit hindi pa inalis ng Panginoon itong indwelling sin nung tayo'y na-regenerate? Bakit nananahan pa? Bakit tumitira pa? Sana tinanggal na lang ng Panginoon, di ba? Para hindi na tayo mamroblema sa kagagawa ng kasalanan. Nakakayamot na eh. Kayo ba nayayamot? Nainis, nabibisit? Pag kayo gumagawa ng kasalanan? Pag hindi kayo nakakasunod sa Panginoon? Nalulumbay ba kaya? Dinadamdam nyo ba pagka ang Panginoon napipighati, nalulungkot dahil sa nagagawa nyong pagsuway at kasalanan sa Kanya? Tulad ni Pablo, dapat ganon. Kaso nandiyan pa tumitira pa yung laman. Bakit hindi inalis ng Panginoon? Sana pinatay na lang niya, tuluyan niya lang inalis, di ba? Pangalawa, bakit tayo hinahayaan ng Diyos na magkasala? Despite the fact na ayaw niya ang kasalanan at kinasusuklaman niya ito. Ang tawag dyan, permissive will. Gaya na nangyari kay David. Permissive will. Pangatlong tanong,
Wala na akong tanong. Magbigay na tayo ng mga kasagutan. Ito mga kasagutan. Doon sa mga tanong natin. Una, upang makita natin kung gaano kasama ang kasalanan. Para madiri ka sa dumi. Hindi sapat na maamoy mo lang na mabaho. Hawakan mo. Tapakan mo. Huwag ng tsinelas, ng paa mo. Mapapa. Yaki! Diba? It is to teach us experimentally the enormity of sin. That sin is not just sin. Sin is a monster. Halimaw! Halimaw! Halimaw ang kasalanan. The more we engage with sin, the more we see its ugliness. The more we see the exceeding sinfulness of sin. You see, the Bible describes sin as abominable and loathsome in the eyes of a holy God. Do you agree with me? Sin must be hated by all means and at all costs. Dapat talaga kasuklaman ng kasalanan, kamuyan yan at iwasan yan by all means and by all costs. And to effectively feel that way, brothers and sisters, frequent engagement with sin produces such hatred of it. Yan ang dahilan. The more ma-engage ka sa sin, the more nahangarin mo sa Diyos. Diyos, tulungan niyo po ako. Ayaw ko na ng kasalanan. Pakabanilin niyo ako. You see? Hirap na kalooban ko. Diba? Lalong gumaganda ang panalangin, ano? You aspire for more holiness, more godliness every time you engage with sin. Pangalawang sagot, upang makita natin ang ating kahinaan. Alam natin na kung wala ang tulong ng Diyos, wala tayong magagawa. Sabi nga Jesus Christ, without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa sa mga banat at atake ng kasalanan. Therefore, the Lord is teaching us to daily depend upon Him for strength. We need God's strength para mapaglabanan natin ang tukso, mapaglabanan ang kasalanan at maiwasan. Kailangan natin ng kalakasan kasi nga mahina tayo, hindi natin kaya. Di lalo tayo magdidepend sa Panginoon pagka gano'n. At pagka gano'n nangyari, di maganda. At sa kasalanan, ito mga kapatid, di ba, pinag-aralan natin yung Lord teach us to pray. Pagka ganyan, frequent engagement with sin, tayo po'y tinuturuan ng Panginoon yung kahalagahan ng panalangin. Kasi sabi ng Panginoon, pagka may tukso, watch and pray that you enter not into temptation. Kaya sa halip na ipag-pray mo, Panginoon, daming tukso, alisin nyo yung tukso. Sabi ng Panginoon, hindi, dadagdagan ko pa. Ganon magturo ang Diyos. At kung tatanungin mo, Panginoon, bakit? Para mas lalo kang manalangin. Tamad ka kasi. Bibihira ka lang manalangin eh. Bihira mo lang ako kausapin eh. You see? Pangatlo, bakit hindi inaalis ng Panginoon itong indwelling sin? Sana pinatay niya na yan. Sana inalis niya na. Kaya niya hindi inalis yan para matuto tayong magpakumbaba. Masyado tayong mayabang.
Masyado tayong bilib na bilib sa ating mga sarili. Humahanga po tayo sa ating mga sarili. Minsan, kailangan tayong pahiyain ng Diyos para matuto tayong magpakumbaba. At paano ginagawa yan ng Diyos? Hayaan niya tayong magkasala. Yung masamang balak ng puso mo, hayaan ng Diyos. Hindi sa nangungunsinti ang Diyos, ha? Ayaw ng Diyos ang kasalanan, karumal-dumal nga yan. Kaya lang may tuturo siya sa iyo. Para matuto kang magpakumbaba. Ilang beses tayo pinahiya ng Diyos? Nakakaya yung ginawa natin. Nakakaya yung kasalanang nagawa natin. Ito, pag-isipan nyo, ha? What if hindi ka nagkakasala? What if hindi ka na nagkakamali? Sa palagay mo, ano magiging puso mo? Ano magiging attitude mo? Banal na banal ka. Hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala. Masunurin palagi sa Diyos. Ang ganda ng ganun, ano? Pero titiyakin ko sa iyo, magiging mayabang ka. Magkakaroon ka ng holier than thou attitude. Magiging pariseyo ka. At hindi katulad ng publikano na nahihiya tumingin sa altar o sa langit at dinadago kanyang dibdib at ang kanyang panalangin ay ganito, Diyos ko, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan. Okay. Talaga, yayabang tayo pagka tayo ay holy. Righteous na righteous. Magiging judgmental. Isipin mo yan, no? Hindi ka nagkakasala. Wala kang pagkakamali. Tsak yan, yayabang ka. Hindi ka magiging humble. Pero hayaan ng Diyos magkamali ka. Hayaan ng Diyos na yung hinahatol mo sa kapwa mo, nagawa mo, ikaw mismo gumawa. Tanggal ang yabang mo, mapapahiya ka. So, lesson, pagdating sa kasalanan. Pangatlo, may time pa ba tayo? Ito, mababa kasi ito eh. So, tingnan natin saan tayo abot. Dapat tapos na tayo eh. Papyaw. Pagdating sa affliction. Yan, pag-usapan natin, affliction naman. Tuloy ko yung poem ni sinulat ni John Newton, I asked the Lord that I might grow. Sabi niya, yes, more with his own hand, he seemed, intent to aggravate my woe. Cross all the fair designs I schemed. Ba't ganon? He crossed all my fair plans na pinlano ko. Ibig sabihin yung mga plano niya, palpak. Ang ganda-ganda ng mga plano ko. Bakit hinayaan ng Diyos na pumalpak? Hindi nangyari. Tataka si John Newton. Blasted my gourds and laid me low. Binaba siya ng Panginoon. Lord, why is this? Sounds familiar? Tanong agad siya sa Panginoon, Panginoon, ba't ganito? I trembling cried, will you pursue your worm to death? Gusto mo ba yung uod mamatay? Siya yung uod, si John Newton. This is the way, the Lord replied. I answer prayer for grace and strength. These inward trials I employ from self and pride to set you free and break your schemes of earthly joy that you may find your all in me. Ganda. Napakaganda ng motive ng Panginoon. Alam nyo, isa sa mga epektibong kaparaanan ng Diyos na tayo ay madalisay bilang kanyang mga anak ay ipasok niya tayo sa paaralan ng kadalamhatian. O yung tinatag na School of Affliction. Kanina nabasa natin, Furnace of Affliction. Bakit tayo papasok doon? Ba't tayo i-enroll doon ng Diyos para doon tayo turuan? School of
affliction. Tandaan nyo yan, ha? Ini-enroll ng Panginoon mga anak niya doon. At walang exemption, walang exempted, walang scholar dyan. Lahat ini-enroll niya, lahat ipinapasok niya dyan. See? Sabi nga ni George Whitefield, isang Baptist preacher, nung panahon, Christian experience is only learned in the school of affliction. Affliction, if patiently endured and sanctified to us, is a greater purifier of our corrupted natures. It will teach us excellent things. Kailangan natin maranasan ito kung nais nating mabisa at epektibong matutunan ang mga aral ng Diyos. Sabi nga ni David, si David mismo in Psalm 119 verse 72, sabi niya, mabuti sa akin na ako'y napighati. Ha? Tama ba narinig nyo? Tama ba yung nabasa ko? Sabi ni David, mabuti sa akin na ako'y napighati. Bakit? Upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. It is good for me that I have been afflicted so that I may learn your statutes. Ang mga statutes, yan ang mga alituntunin, papaano mamumuhay. Mga alituntunin niya ng Panginoon. At paano tayo tinuturuan ng Panginoon para matutunan natin ang kanyang mga alituntunin? Bibigyan niya tayo ng affliction. God will afflict you, God will afflict me, God will afflict all of us. And no Christian is exempted from affliction. Nobody is exempted. Every child of God will be subject to God's rod of affliction, God's rod of discipline, God's rod of correction to educate us. Hannah More, isang Christian lady nung panahon, sabi niya, affliction is the school in which great virtues are acquired, in which holy characters are formed. School of affliction. Lubhang mahalaga para sa atin na magkaroon ng tinatawag na experimental acquaintance sa mga salita ng Diyos. Hindi lang basta basahin Kailangan yung nabasa natin, kailangan yung katotohanan na na-discover natin o kaya nalaman natin ay actual nating maranasan para mas lalo mong maintindihan. Parang ganito lang yan sa school Hindi puro theoretical. Dapat may practical. Hindi puro theory sa Bible. Kailangan talaga iparanas ng Diyos yan sa araw-araw nating pamumuhay. Alam nyo, karamihan sa mga katuruan ng Biblia ay hindi po natin yung lubos na maunawaan at matututunan hanggat hindi po natin aktual at personal na nararanasan ang sinasabi ng mga ito. Pakinggan nyo ang sinabi ni Martin Luther, isang reformer nung panahon. Ang ganda ng kanya sinabi tungkol dyan Sabi niya, no man without trials and temptations can attain a true understanding of the Holy Scriptures. I never knew the meaning of God's Word until I came into affliction. I've always found it one of my best schoolmasters. Ganda. Di ba may kasabihan tayo? Experience is the best teacher. Tama? While Scripture interprets experience, experience is often the best interpreter of Scripture. Mas pakinggan mo yung taong mayroong karanasan kaysa dun sa wala. Parang yung nag-usap yung magkaibigan tungkol sa cancer. Yung isa, pinaliwanag niya, what is cancer?
ano ang ginagawa ng cancer sa katawan at ano mangyayari pagka hindi ginamot ang cancer at ano yung mga mabibisang paraan para magamot ang cancer. Ang galing niya, in-explain niya lahat. Lahat yan ay galing sa libro na nabasa niya. Pero walang sinabi yan sa isang taong may cancer at siya mismo na-experience niya kung paano magkaroon ng cancer. Parang yung ano rin magkaibigan, nagpapayabangan Pinag-usapan nila yung Paris, France. Yung Paris, maganda yan, maganda yung lugar na yan. Mga tao, yung mga restaurant dyan. So, in-explain niya yung kagandahan ng Paris, France. Tinanong siya, Brad, nakapunta ka na ba doon? Hindi pa. Paano mo nalaman yan? Nabasa ko. Bakit? Ikaw? Nakapunta na ako. Katunayan nga, galing ako doon kahapon. See? Yabang, kala mo, nakarating doon Magkwento no? Pinagmamayabang yung Paris ko, hindi pa naman pala siya nakapunta. Tameme siya doon sa nakapunta Mismo nakakita niya. Ganun tayo Ang galing natin pagdating sa Bible, pero yung practical na katuruan. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo dinadala ng Panginoon sa paaralan ng affliction. To educate us. Sabi nga ni John Blanchard, I have learned from life's trials than from its triumph. Trials versus triumph. Ito yun. Sabi ng isang piloto, mas marami akong natutunan sa mga failure ko kaysa sa mga triumphs ko. Kaya siya naging mahusay na piloto. Ang mga kapigatian, paghihirap, yan po ay pinapadala para sa layuning ito. Ano po yun? Upang dalhin tayo sa trono ng biyaya, upang turuan tayong manalangin at gawing mahalaga sa atin ang salita ng biyaya ng Diyos. It has always been to the advantage of God's people to be afflicted. Taga natin sa bato yan. Marami po ang matuturuan ng mga dawag at tinik ng paghihirap na hindi matututunan sa ibang paraan. Marami sa mga nagsasabing Christian, hindi naintindihan yun. Kaya pagdating ng mga trials, ang gusto nila, deliverance agad Pag ang buhay nagiging mahirap, ang gusto nila, ginhawa agad. Teka. Kaya nga pinadala ng Diyos yan may tuturo nga Tuturuan ka ng Panginoon. Ngayon, balik ako sa tanong ko. Gusto pa ba nating magpaturo sa Panginoon? Handa ba tayo? Willing ba tayo? Ilagay tayo ng Panginoon sa apoy para doon dalisayin. At magagawa ba nating magpasalamat sa Panginoon para sa mga apoy? Sabi ng Panginoon, sabi sa Bible, in everything give thanks. For this is the will of your Father in heaven. Kapag kami mga kapigatian ba tayo, kahirapan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon? Hindi mo magagawa yan pag hindi mo naintindihan yung layunin ng Diyos kung bakit niya pinadala yan. Pero pagka naunawaan mo, para pala yan sa ikatututo mo, para ikaw pala'y dalisayin, at maging katulad ng kanyang anak na si Jesus Christ, magpapasalamat ka sa Panginoon. Maraming Kristiyano, thank you sa trials, pero hindi naman naintindihan kung bakit. Ba't siya nagpapasalamat sa trials? Kasi yun sabi ng pastor ko, pasalamat daw kami. Walang experimental
acquaintance. Hindi actual talaga naranasan. Pero pag actual mong naranasan yan, kahit hindi pa sabihin ng pastor mo, kahit hindi ituro, matututo kang magpasalamat sa Panginoon in everything. In everything, give thanks. Because all things work together for good to them who love God. All things work together for good. Whether good or evil, all things work together for good to them who love God. To them who are the called according to His purpose. God bless the message in our hearts. Tutuloy po yan mamaya. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, kung makapangilit banan, purihin kayo matapos namin mapakinggan at matunghayan ang iyong mga banal na salita. Napakaganda ng iyong katuruan, napakaganda ng iyong mga aral, Panginoon Diyos. Pinaunawan niyo sa amin ang inyong mabuti at mahalagang layunin para sa aming buhay. Nakadalasan, kinalulungkot namin, hindi namin naintindihan. Ang dami naming reklamo, complain. Pinakita niyo sa amin, wala kaming pananampalataya sa inyo. Pinakita niyo kasama na aming mga puso na hindi talaga kami nagtitiwala sa inyo. Na hindi kami naniniwala na mabuti ang layunin niyo sa amin. Nagagalit kami, masama loob namin, nadi-discourage kami, napo-frustrate, kasi hindi natupad, nangyari ang aming kagustuhan. Pero hindi namin nare-realize, Panginoon Diyos, kaya niyo po kinros ang aming mga schemes and plans at hindi niyo pinagkaloob ang aming mga kagustuhan sapagkat may mas maganda kayong layunin at itinuturo sa amin. Napakabagal namin makaintindi at makaunawa. Napakakupad ng aming pananampalataya. Patawarin niyo kami, Panginoon. Patawad. Ngayon, sana'y maliwanagan kami matapos naming matunghayan ang mga aral ninyo. Mabuti palagi layunin niyo sa amin kahit kailan hindi kayo naghangad ng anumang bagay na ikasisira o ikasasama namin. Kahit pa sa mga matitinding pagsubok, tukso, kahirapan, kabigatian. Lingid sa aming kaalaman, kami pala yung inyong tinuturuan. Nahihirapan man ang katawang lupa, pero panloob na pagkatao ay nadadalisay araw-araw. Kaya salamat po. O Panginoong Diyos, sana nga po, mahagip namin ang mahalaga niyong aral na itinuturo sa amin sa tuwing kami dumaranas ng kahirapan, kabigatian, karamdaman, kawalan. Buksan niyo ang aming kaisipan. Buksan niyo ang aming mga mata. Hindi man namin makita ang kamay ninyo at layunin. Ay makita namin ang iyong puso, ang pagmamahal niyo at pagmamalasakit sa amin. Patuloy niyo kami tama at ituwid sa aming mga kamalian at kalipuan. Patuloy niyo kami turuan pa. Marami pa kaming hindi naintindihan at nalalaman. Hindi pa namin lubos na naunawaan ang iyong mga salita. Marami pang kulang sa amin. Kaya naman, turuan niyo po kami, O Diyos, na magpakumbaba. Tanggapin anuman ang kaloob niyo sa amin, mabuti man o masama. At matuto kami magpasalamat sa lahat ng bagay. Gabayan niyo po ang iyong mga anak. At gabayan niyo kami lahat. Kawan niyo aming sambahayan. Patuloy namin pinapanalangin, Panginoong Diyos, aming sambahayan, aming pamilya, maawa kayo sa kanila, iligtas niyo rin sila mula sa kanilang mga kasalanan. Makasumpong din sila ng iyong biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Nagsusumamo kami, Panginoon, nakikiusap, iligtas niyo sila, Panginoong Diyos, at patawarin sa kanilang mga kasalanan. Ingatan niyo po kami, gabayan, tulungan sa aming buhay. Maawa kayo lagi sa amin, Panginoong Diyos. Kailan po may magagawa sa buhay namin. Dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya sa inyo. Sa mga kamay niyo, amin nabilin ang aming pong mga sarili at buhay. Mangyari nawa mabuti ang kalooban sa amin. Sa
Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin papuri at pasasalamat. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maupo muna. Bigyan natin ang ating announcement, ilang mga paalala.